Mga ka-express, ginulat na naman ng Gilas ang mundo. At ngayon, isang matinding tanong ang bumabagabag sa isipan ng mga basketball fans. Kayang-kaya ng Gilas Pilipinas na talunin ang China ng 3 sunod-sunod na beses. Well, that is a tall order. Kahit gaano pa kalakas ang Gilas ngayon, hindi rin basta-basta susuko ang China. Isa sila sa pinaka-proud at pinaka-successful na basketball nation sa Asia. Alam natin na bawat talo nila sa Gilas ay tinatrato nilang pambansang kahihiyan, kaya siguradong babawi sila. Pero eto ang twist. Sa FIBA Asia Cup qualifiers, muling pinatunayan ng China na hindi sila basta-basta. Tinambakan nila ang Japan, isa sa mga hottest teams ngayon sa Asia. At kung matatandaan natin, natalo sila ng Japan sa unang laban nila sa qualifiers, pero pumawi sila ng todo sa rematch. It was a revenge win and a warning shot para sa lahat ng teams na umaasang madadali ang China. Iba na kasi ang China ngayon. Bago na ang head coach nila, pinauwi na si Sasa Gordijevich. Oo, yung coach na nagsabing walang skill ang Pilipinas. Siya rin ang coach na 2 beses tinalo ng Gilas. Una sa FIBA World Cup at pangalawa sa Asian Games. Siya na rin ang coach na nagtulak ng kanilang team pababa. Kaya iniba na ng China ang direksyon. Ang bagong coach ngayon ng China ay si Guo Shiqiang. Isang matagal ng figure sa Chinese basketball at kilalang disiplinado. Under his leadership, nagdagdag sila ng mga batang players, mas athletic, mas mabilis, at mas gutom sa panalo. Kaya ang resulta, pinakita nila ang bagong puwersa kontra Japan. So kung magtatapat muli ang China at Gilas sa FIBA Asia Cup, siguradong ibang labanan na ito. Hindi ito katulad ng laban sa Asian Games, mas intense, mas personal, at mas unpredictable. Pero teka, hindi lang ang China ang nagpapalakas dahil ang Gilas Pilipinas ay lalo pang bumubuo ng championship form. Ang pagbalik ni Kai Sotto ay isang napakalaking balita. Ang 7'3" wonder kid natin ay tila ba hinulma para sa mga ganitong labanan. Hindi lang siya depensa, hindi lang siya rebound, kundi isa siyang tunay na game changer. Kung healthy at nasa 100% na si Kai sa FIBA Asia Cup, masasabi nating mas mataas ang tsansa ng Gilas na i-repeat ang panalo kontra China. Bakit kamo? Una, si Kai ay may unique combination ng taas, agility at basketball IQ. Hindi madalas nakakakita ang Asia ng ganitong player. Pangalawa, si Kai ay merong international exposure. Nakapaglaro na siya sa NBA G League, Japan B-League, NBL Australia, at mga FIBA tournaments. So, ibig sabihin, sanay siya sa physical at matatalinong kalaban. At ang China, hindi exempted yan. At si Kai mismo ay gustong patunayan na kaya niyang i-lead ang Gilas sa bagong era ng tagumpay. Pangatlo, hindi lang si Kai ang malakas ng Gilas ngayon. Meron tayong Carl Tamayo, AJ Edo, Kevin Kiambao, at ang always reliable na si Justin Brownlee. At sa tulong ni Coach Tim Cohn, nabibigyan ng malinaw na sistema at disiplina ang team. Kaya nga nung Asian Games, kahit pa kulang sa preparasyon, tinalo ang China sa home court nila. At ngayon kung iisipin natin ang possible rematch sa FIBA Asia Cup, maraming factors ang dapat pag-isipan. Pero isa lang ang malinaw, kung kompleto ang Gilas, lalo na kung andyan si Kai, napakahirap talunin ang Pilipinas. Yes, the China team is hungry. Yes, they are adjusting and evolving. But Gilas, it's not just playing with talent, they are playing with purpose. May misyon ang Gilas, ang maging kampiyon sa Asia at tuluyang burahin ang pagdududa ng mga kalaban. Well, hindi na ito yung dating Gilas na puro hustle at puso lang ang puhunan. This time, puso plus talento
plus experience plus height. At ang sistema ni Coach Tim Code, lahat ng yan ay nagsasama-sama sa tamang paraan. Alam na natin ang formula niya. Discipline, triangle offense, smart defense, and clutch mindset. At si Kai Sotto, bagay na bagay sa sistemang yan. Kaya kung tatanungin mo ako, kung kaya ba ng Gilas talunin ang China for the third straight time, ang sagot ko, oo, kayang-kaya. Hindi man ito magiging madali, pero kung andyan si Kai, kung buo ang lineup, at kung ipapasok ang puso ng sambayan ng Pinoy sa bawat laro, walang imposible. Kaya hindi na lang ito basta panalo, baka statement win ulit. Tulad ng ginawa nila sa China sa Asian Games, at kung sakaling magtagpo ulit tayo sa semifinals o finals, asahang mas mabangis na Gilas ang ating masasaksihan. Sa lahat ng laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup, iisa lang ang mensahe na gusto nating iparating sa buong mundo. Handa na tayong maghari muli sa Asia. At kung si Kai ay 100% healthy at makakalaro, lalong tumitibay ang ating kampanya. Hindi na ito wishful thinking lang. Nakita na natin kung paano natin ginulantang ang China sa dalawang sunod-sunod na laban. Hindi ito tsamba, it was dominance. Pero huwag nating maliliitin ang China. Kahit pa napalitan na nila ang kanilang coach at pinalitan ang ilang key players, alam natin na isang napaka-proud at competitive na bansa ang China pagdating sa basketball. Yung bagong coach nila na si Guo Shiqiang ay hindi basta-basta. Kaya nga ang pagkapanalo nila laban sa Japan ay isang babala. Handa silang bumawi. Pero ang tanong, handa na ba sila sa bagong Gilas? Ang edge natin ngayon ay hindi lang si Kai. Meron tayong Coach Tim Code na may championship pedigree. May solid core tayo with young stars like Carl Tamayo, AJ Edo, Kevin Kembao, at kung makakasama pa si Justin Brownlee, lalong magiging unstoppable ang Gilas. Kaya sa inyong lahat mga ka-express na nanonood ngayon, abangan natin ang susunod na kabanata ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Dahil kung ang team ay buo, lalo na kung andyan si Kai, walang makakatalo sa atin. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. At huwag kalimutang mag-like, i-share ang video na ito, at mag-subscribe dito sa Express Info.